So eto na nga po mga sangkay, nagsalita na po ang Malacanang, no? Ang tagapagsalita ng Malacanang tungkol po dito sa ginagawang pasabog o ginawang pasabog ni Martin Romualdez. So, hello, what's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. Magandang pag-usapan po ito ngayon mga sangkay kasi nga po, mayroon pong pasabog no, ang tagapagsalita ng Malacanang. At alam naman po natin mga sangkay kapag magsalita po siya, ibig sabihin yun na po ang sinasabi ng palasyo, no? Ano ba? Kinakabahan na ba sila PBBM o ano ba kaya? Ano kaya ang hakbang nilang gagawin mga sangkay laban po dito kay Romualdez na mukhang nangangamoy laglagan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, so eto po yung balita. Ayan. Ayon po kasi dito, pinapakalma ng tagapagsalita ni Yusek Castro, itong si Martin Romualdez. Pinapatahimik muna. So bakit kaya mga sangkay, no? Well, pag-usapan natin. Manahimik muna. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Dapat huminahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Dahil iginiit naman daw ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa flood control scandal at mukhang kumpiyansa ito. Hindi raw muna niya pagsasalitain si Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Tila nagtampo raw ang kongresista sa Office of the Ombudsman nang harangin ito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Okay, so mukhang nagtatampo daw yung kongresista. Nakita naman po natin mga sangkay, no, na talagang ayaw po ng Office of the Ombudsman na lumayas si Romualdez dito sa Pilipinas at pumunta po sa Singapore. I think Singapore po yun mga sangkay. Meron lamang daw po ipapacheck up or something na ipapatingin sa doktor. Hindi din po natin masisi mga sangkay, no? Kasi anong malay ng ombudsman kung tatakas mga sangkay, di ba? Ginawa na po yan ni Zaldico. Nahirapan po yung Pilipinas dyan na mahablot mga sangkay. Humingi din ng precautionary hold departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan, kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Fall guy, no? Alam nyo mga sangkay, ako, ang tingin ko dito, no? Ang pinapatamaan niya dito si PBBM. I know, may mga magdi-disagree, kagaya ng ginagawa namin ni Boss Mike. 'Di ba? Marami pong nagdi-disagree or may ilan na nagdi-disagree. Pero kung matalino ka, no? Maiisip mo mga sangkay na si PBBM yung pinapatungkulan niya. Hindi tinutumbok ng kanyang mensahe, no? Hindi po titira si Romualdez sa mga maliliit. No, kasi kapag maliit yung tinira niya, walang kwenta yun eh. Titira yung mga sangkay sa mataas. Gets ba ako, mga sangkay, kung titirahin niya yung DPWH? Ano naman yung mga sangkay? Tatablan ba yun? Sibunuan nga ngayon ay andun na mga sangkay. Ginigisa na po. Ang pagkakaalam ko, mukhang may kaso na o kakasuhan na. 'Di ba? Malapit na rin po ba sa kote
So wala na yun eh. Kumbaga, mukhang ang direkta, mga sangkay ng bosses niya, ay direkta po kay la PBBM. That's my opinion, mga sangkay. I know, may mga magdi-disagree dyan, but no problem. Kanya-kanya po tayong opinion. Ayon kay Romualdez, the budget does not begin in the House but in the executive. Ito yung kanyang palusot, mga sangkay. Sa mga ahensya na nagpropose umano ng proyekto. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground. Pero para kay Navotas Representative Toby Tiangco na isa sa mga nabanggit na pangalan ni Romualdez, sa Kongreso talaga nagbumula ang korupsyon at hindi sa ehekutibo. Okay, tanyo? Si Toby Tiangco na po ang nagsalita. Wala sa executive. Nandun sa Kongreso. Ayan po, mga sangkay. Dahil bago pa man ang ikatlong reading sa budget deliberations, may mga binabago na sa General Appropriations Bill. Sang-ayon din si Tiangco sa tanong ng Ombudsman kung coincidence lang ba na ngayon lang nagsalita si Romualdez kung kailan nahuli na si Zaldico. Diba, mga sangkay, yun ang sinasabi po natin. Nagpapanik po si Romualdez eh. Kasi nga po, si Zaldico, iuuwi na po sa Pilipinas. Natural, ituturo po siya ni Zaldico. Si Romualdez, wala pong ibang ituturo yan, kundi yung mataas. Hindi po siya magtuturo ng mga maliliit lang. Sino pa ba ang mataas sa speaker, mga sangkay, di ba? Tanong niya kay Romualdez, makakagalaw ba si Ko nang hindi alam ng House Speaker? Di ba? Yan, mga sangkay, sobrang daling intindihin yan. The fact that former Speaker Martin Romualdez is acting this way, maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi pro-protectionan siya kahit pinsan. Oh. You see, parehas kami ng iniisip, mga sangkay. 'Di ba? Kaya siguro nag-aamok na po ngayon si Romualdez. Kasi, kumbaga naiisip na niya na mukhang wala na to. Finish na to. Mababayaan ako ng pinsan ko. 'Di ba? Kasi kung, ang sabi ni PBBM, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo. Oh. Ngayon, mga sangkay, kung ang tumbok ng ebidensya ay papunta sa kanya, di yari siya. Tapos si PBBM, wala nang pake. Baka papunta na sa kanya yung ebidensya, kaya ganito yung reaction niya. Okay? Hiningan din natin ang panig ang kampo ni Senator Cheese Escudero at Zaldico pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Tanong naman ng abogadong si Yuse Castro, kay Romualdez na mismo nang galing na sa tagal niya sa politika, marami siyang nalalaman sa parehong administrasyon ngayon at noon. Oh, you see? You see, marami daw po siyang alam sa administrasyon noon at administrasyon ngayon. O, kita nyo? Alam po natin yung mga patama na yan, mga sangkay. Nagpapanik si Romualdez, pero ewan ko lang, ang tingin nyo ba, nagpapanik din ba yung palasyo, sila PBBM? Sana raw, nagsalita na siya noon pa, lalo na noong may build program sa ilalim ng dating administrasyon. Para sa ganon, hindi na raw sana minana ng Marcos Jr. administration ang umano'y korupsyon ng nakaraan. You see? Para sa agenda, O, ayan, mga sangkay, klaro po yung report. No? Pero ang tingin nyo, mga sangkay, nagpapanik ba si PBBM? Nagpapanik nga ba ang ating Pangulo sa gagawin ni Romualdez? Ang tingin ko hindi. Hindi magpapanik si President BBM dito. Tingin ko, baka tuluyan pa nga po siyang ibaon dito. No? Baka tuluyan po talaga siya ni PBBM. Yung tipong hands, wala na po. Ayaw na po ni PBBM makialam. Posible po yun mangyari. Sa bigat po, mga sangkay. Depende yan sa bigat eh. Mukhang mabigat kasi speaker siya eh. Sabi pa nga po ni Tiangco, hindi gagalaw si Zaldico nang wala pong kumpas. So malamang sa malamang, mukhang may ituturo si Zaldico. At alam nyo na siguro kung sinong ituturo. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Ano sa tingin nyo, nagpapanik ba si PBBM? O si Romualdez ngayon yung nagpapanik? Comment down below ano po ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.